Okay, welcome back mga boss. At meron tayong project or ipaparisto sa atin ni Kuya Eliseo. Shoutout sa customer ko, si Kuya Eliseo. Pang-apat na amplifier niya na ata to. Bale, ang tatak niya ay Sakura, yan. Karaoke MP3 amplifier. Ang model niya ay AB5024. So, nabili daw niya to sa magbubuti at gusto niyang ipa-restore. Para ano, maganda nga naman. So, mga boss, kung mapapansin nyo, baliktad yung position niya. Tingnan nyo. Andito yung kabitan ng mic which is usually nasa dito. Tapos naman yung sa tone niya andito sa kabila. Isa ito sa mga unang modelo ng Sakura. So sa tansya ko dito mga sir, mga boss ay bago mag 2010 ang model na to. Kasi kung ikukumpara natin sa mga concert na 502 din, tawag dito, ang position ng ano dito yung tone at saka ano, baliktad ito. Kung ano, maghanap tayo ng picture ng concert tapos ay ito pala. Tingnan mo tong concert ko na lumang modelo din. Ayan oh. Nasa baba yung ano, kung nakaganon siya, nasa baba din yung ano. Hindi ko pa nagagawa yan, bali na baha yan. So dito muna tayo kasi hindi to nabaha. Ngayon, tingnan natin yung loob. Ito pala yung likod niya. So ito yung mga masarap i-restore kasi mga ano, talagang mga ano masasabi natin mga naunang modelo. Ayan oh. Made in China din siya, talagang ganun. So ito yung ano niya, usually andito yung ano speaker terminal tapos fan. Dito sa kanya baliktad andito. So meron siyang equalizer in out. Buksan na natin. Okay. Okay. So ilagay muna natin tong ano camera natin. Up. Okay. So ayan. Ayan yung laman niya. Yan. So malaki-laki yung capacitor niya pero ang value niya ay ano 10,063 lang. Tsaka sa ano, si Sakura talaga nauna yung gumagamit ng dalawang relay sa ano, sa selector. Yan. Tingnan natin. So, mga gagawin dito, mga PSI check. Yung relay pala ng ano, dalawa. Kabali, tatlo. Dalawa para sa selector, tapos yung pinaka-relay sa amplifier. Tapos kung makikita nyo yung pinaka ano niya ay nasa harapan yung sa pinaka surround center IC niya. Pero more than that, halos same naman sa ano sa design ng 502 na ibang brand. Dito lang may nagkatalo kasi may 220 yung dating 680 at saka 39 yung dating 33K. Pero halos wala nang gaanong binago dyan. Okay, pati yung mga pyesa niya yun pa rin yun. Yung mga power transistor niya. So problem nito number one ay mga potentiometer sira na talaga. Ayan, tingnan nyo, wasak na nga oh. Potentiometer, pangalawa yung mga switch, tsaka yung mga side na na-repair na, katulad yan. May mga ano na. So kakalasin natin muna yan. Tapos lilinisan, huhugasan yung ano, itong pan pala bagong kabit ng kamay ng customer yan, hindi na natin lilinisan yan. So kalasin yung board, tapos double check, then balitaan ko kayo pag ano. So ayan pa pala oh, isa sa mga ano. So restoration talaga to. Okay? So update ko na lang kayo kung ano mangyari dito, mga sir, mga boss. Ito na, nakalas na natin yung board. Ando na yung kaha para malinis na bukas. Iwan ko lang mga sir, mga boss kung matutuloy yung ano kasi mukhang nagsimula ng umulan no. Hindi ko alam kung may bagyo na parating or kung ano. Sana gumanda ang panahon bukas para malinis natin. Kinalas na natin tong board. Tinanggal ko na yung relay kasi hindi ko naman isasama sa hugasan yan. Tapos, kailangan talaga hugasan natin para makita natin dyan kung may mga kinalawang ba o wala. Kung wala, adi mas maganda. Matitibay naman yung mga piyesa nito. Parang wala namang kalawang. Tingnan lang natin dito, may napansin ako meron. Ayan o. Tapos ito naman, nangitim na o. Yan, papalitan na natin tong dalawa. Sama na rin siguro natin to.
Tapos, malaki yung capacitor nyo, yung mga sinauna tong capacitor. Ang production date pala nito ay 2008, August 8, 2008. Itong ano. Ito naman yung transformer niya. Kinalas ko na. Ayun. EB5024. Ay, walang production date. Pero meron siyang 36036 yung pinaka-supply niya. Tapos, tingnan natin sa likod. Sa likod, halos wala pa tong signs of repair. Dito lang sa mga output napansin ko na bago na yung mga hinang. Yan. Ayan o. Bago na yung mga hinang niya. Pero dito sa mismong maliliit na transistor, wala pa. Pati sa capacitor, yan pa rin yung hinang. Ito, mga pinagtatanggal lang natin yan. Okay? Di pa tayo dito sa pinaka-board naman niya na Kasi nagtataka lang ako dito. Ang mga potentiometer pala, napalitan na rin yan. Kaya nga nagka-tampered na din yung mga hinang. Mapapansin nyo yan. So, tampered na yung Medyo pangit na din yung hindi nagkaroon na rin ng parang nangingitim na yung board. Pero linisan na lang natin yan. Kasi nakatihaya yan na ganyan eh. Tapos yung ilalim niya maganda pa naman kasi yung nasa ilalim to. Ang napansin ko lang dito, wala ganong kinalawang, maganda pa yung mga pyesa. Itong dalawang resistor na to na para sa supply, bakit siya sunog? Ayan. Sunog siya. So para sa yan eh? Para yan sa supply dito sa mga sa mga IC, sa mga 4558. Hanggang dito, napansin ko hanggang dito sa may input board oh. Tingnan nyo. Sunog din yung resistor. So hindi natin alam kung saan nagmula yung pinaka problema, kung dito ba o ano. Saka may mga konting kalawang rin yan. Ayan, papalitan natin yan. So troubleshoot pa natin yan kung baka baka may nag-short dyan na pyesa. Itest rin natin yung linya ng Dito naman, as usual, yung mga tampered na din yung sa volume. Yung sa taas naman to, yung sa volume at saka selector. Yan. Dito may nasunog ba? Wala naman sunog dito. May mga konting kalawang lang tong mga niya. Papalitan na lang natin yan pag nahugasan na natin. Kasi ito nangyari sa volume niya, pati yung mga switch niya, palitan na rin. Ito nga, tinalian na lang din kasi wasak na. Katulad siguro nito nangyari nabasag na. Tapos tinikit na lang para ma-remedyo. Ito pala, kinalas natin. Kasi importante ito na malinis kasi sa to sa MP3 input. Kung mapapansin nyo, meron siyang wire. Ayan yung wire niya. Papunta yan dito. So, meron siyang in at saka out. Pag sira to, possible na walang signal yung isang channel o possible na mahina o possible na maglulos yung yung audio niya kasi galing sa input dadaan dito, ayan yan. Tapos papunta na yan dito sa dito sa input board yan, yung input board yan. Kaya kailangan natin to, maayos natin to. Tabi din natin yan. Itong naman niya, may kalawang na at saka basag na rin. Papalitan na natin yan. So yan yung mga sure na papalitan na. Ito ibabalik ko kasi ayos naman ata to. Pero double check pa natin yan kung may Pero madalang naman masira tong mga relay. Obvious naman kung masira to kasi nasusunog dyan. So hindi natin yan gagalawin. Stay yan dyan. Lilinisan. Papalitan na to. Tapos yung mga kapirasong kinalawang dyan. Yun lang. So update ko na lang kayo mga boss pag nahugasan na. Mga boss, update tayo. Update. So malinis na. Ayan, makintab na yung board May ingay sa likod, may mga pila ng ayuda diyan sa labas Ayan na natin 'yan. So dito, hindi ko ma-confirm kung okay pa tong ilawan nga natin. Okay pa tong mga transistor or kailangan kalasin ko 'yan para malaman natin kung pwede pa. Ito mga capacitor minsan may kalawang na sa loob 'yan. I-double check natin 'yan, yung mga lalo na to. Tsaka yung mga terminal napansin ko kinulawang na rin Direkta ko na lang siguro yan, baka mag-loss. Mahirap na. Kaya
yan ang gagawin natin dito sa mainboard. Dito, may mga ilang kalawang dyan. Isa-isahin ko na lang yan. Maingay dito sa amin. Ang daming tao. Nakapila dyan sa ayuda. May mamimigay daw ng bigas. Ilalagay sa upuan. Ayan o. Yan. Okay, balik tayo dito. So dito naman, kanina chinik ko na tong dalawang signal diode kasi sabi ko nga may nasunog tong nasunog tong resistor niya pa sa supply. Okay naman. Wala naman siyang shorted. Palitan na lang natin 'yan tapos yung doon sa yung nasa dulo. Ayan oh. Ayan. So dito naman, potentiometer lang ata at saka yung ilang mga okay pa naman. Kasi nakatalikod naman yun eh. Yung lang dito, yung mga switch at saka yung hinang kasi yung iba tuklap na din talaga oh. Ayan. Ano ba yung camera natin? Medyo salubong kasi sa liwanag yung against the light yung natin. Okay. So yun na lang muna. Isa-isa natin pagpalit ng mga piyesa. Tapos itabi ko yung mga pinagpalitan. Pakita ko lang sa inyo. Sana matapos na natin to. So masama ang panahon. Hindi maganda ang panahon. Uminit lang bahagya kanina kaya nakapasimple ako paghugas. Nakapagpatuyo tayo. Pero tinapos ko na dito sa loob. Binabad ko sa panghinang yung yung board para Okay. Yun lang, dito muna tayo sa main board. Main board muna tayo mag-ooperate. Tapos pag natapos na natin to, okay na. Okay na. So, na-double check na natin lahat. Tapos nagpalit na rin tayo ng speaker terminal dito. May mga kapiraso lang naman kinalawang dyan eh. Tapos dito, naglagay na tayo ng bagong pinalik ko na yung relay. Dino-double check ko na rin yung hinang nito. Niresolder ko na. Dito naman sa taas, yung sa mga harapan, potentiometer bago, yung mga switch bago, tapos yung dalawang resistor na nasunog dyan, dito rin yung dalawang switch, bagong palit na rin, may ilang na kalawang din na resistor dito, bago na rin yung volume, tapos yung nasunog dyan na resistor. Ngayon, isasalpa ko na lang to dyan, i-assemble na lang natin para para ma-finalize na kung sana gumana na. Okay? Okay. Bali natapos na nating ibalik lahat ng ng mga board. Ngayon ititesting na natin pero kinabit na muna natin yung audio tapos mga speaker, left and right yan. Ayan may nakalagay naman right at saka left, dulo-dulo. Then dumaan ang test valve, power natin gamit ang test valve. Umilaw, ayun nawala. Tingnan natin yung relay. Ayun, nakabulyo. Okay na, malakas yung malakas yung sakura na to. Yung pan pala hindi yan na-under kasi nakadaan niya ng thermal switch or thermostat na tinatawag nila. So pag uminit na to, magsi-switch na siya, saka under yan. Ngayon check nga natin kung gumagana yung pan. So idirekta muna natin yung switch. Ayan. So tama naman yung connection natin. Okay? So tatanungin ko muna yung may-ari kung gusto niyang idirekta na lang yan or o pwede natin yan lagyan ng resistor para may standby siya na under. Ngayon yung microphone na lang ititesting natin. So maghahanap pa ako ng microphone mamaya. Testing ko na lang kung okay na yan. Hanapin ko pa yung microphone. So mga boss kung wala na i-pack up na natin to, obserbahan ko na lang. Okay, so subukan naman natin yung sa microphone. Gumagana yan. Subukan natin sa microphone. Igitna natin. Echo, volume, okay po. So switch na ang microphone. Naka-switch na. Try natin yun.
Yun lang, parang sama ng boses. Yan. Santos, parang gana siya. Hello. So, yung pangalawa, hindi gumagana. Hello. Sound check. Wala. Ang gumagana lang ay Yan. yung mic lang ang gumagana tapos wala pang echo. Ibig sabihin, magto-troubleshooting pa na tayo nito sa sa echo. Kakalasin ko ulit. Akala ko ayos na. Gumagana na eh. So, checkin natin dito yung supply. Teka lang. Check ko muna kung may supply pala yung baka mamaya wala siyang supply. DC. So, yung resistor kasi na nasunog dito banda. 11, 11 din. So, meron naman siyang supply na pumasok. Ang problema dito, baka sira yung IC. Kailangan kong kalasin ulit. Okay, update ko na lang kayo mga boss mamaya. So, ulit na naman tayo. Okay, voice over na lang natin kasi sobrang hina ng boses ko dito. So, anong nangyari dyan ay pinapakita ko na nahanap ko na kung saan yung problema. Kung bakit yung dalawang input ng mic ay hindi gumagana. Yun pala, yung mismong board ay nagkaroon ng corrosion or corroded na mismo yung traces niya, yung pinaka-copper niya. So, pag tinister ko, halos hindi na siya gumagalaw kasi may putol na nga. Kailangan kiskisin yung board. Tapos, jajampiran ng wire para gumana na uli. So, anong nangyari dyan, yung pinaka-input ng dalawang volume, yun ang naputol gawa ng corrosion. Kasi nakatihaya po yan eh. Kaya ganyan ang nangyari. So, buti dyan lang ang sira niya. Akala ko nga ang sira yung mismong saksakan ng mic. Hindi pala. Tapos, chinik ko din yung linya ng echo kasi ang problema nga nito, hindi gumagana yung dalawang kabitan ng mic. Tapos, yung echo hindi rin gumagana. So, after nito, kung okay naman yung linya niya, ay nagpalit ako ng ng IC. Sinubukan ko munang palitan ng IC. Yung IC na yan, yung PT2399, baka sakaling maremedyohan yung pagkawala ng echo. So, ganyan, yan. Okay, update tayo dito sa So, naayos ko na to ditong mga may naputol. Na-jumper na natin yan. Gumagana na rin tong dalawang kabitan ng mic. Ngayon, dito naman sa sa IC niya, sa echo, yung PT2399, ayan malabo Nagpalit na ako niyan, kaya lang wala, ganun pa rin. So, sinukat ko tong supply, pakita natin. Teka lang. Ilagay natin yung wala tayong angulo dito na maganda. Ang problema niya, sobrang baba pala ng supply. Kaya pala ayaw niyang gumana. Ilagay natin dito. Para makita nyo. Ay! Hirap pag nagbablog. Yung mga ganito kasi, pag hindi ka nagbablog, diretso na repair. So, kailangan natin yan. So, power on natin. Ito yung supply ng dito, tingnan nyo. Yung supply ng 2.5 lang. So, dapat yan mga 5 volts. Ito yung pinaka niya. Pero dapat dito 11.79 yung input. So tama, yung lalabas dapat dito at least 5 volts. So sobrang baba ng niya. Kaya pag tinisting ko yan ng lagay natin dito. Wala pa ring echo. Hello. Hello. Wala pa rin. So ang i-check natin dyan, para patayin ko muna. Tanggalin natin itong tester. So possible na sira dyan ay Zener diode at saka regulator. So naka-transistor type yung regulator nito. Ang number niya ay 5551. Tapos yung diode niya
na nakalagay ay 5.6 volts. Ayan, 5.6 volts. So palitan na natin tong dalawa para sigurado. So maghanap ako dyan, may board pa naman ako dyan. Palitan natin yan ng ano, para sure ball. Dalawa. Kasi minsan hindi obra pag isa lang pinapalitan. So actual lang palit para walang hassle. Saglit lang. Okay, so nagpalit na tayo dito ng ano, pero kakaiba yung ginawa natin. Gawa ng imbis na pilitan natin ang senior diode at saka 5401, 551 pala, 78L05 yung naikabit natin kasi wala akong nahanap. So check natin yung supply. Yan, tumaas na yung supply niya, 4.9 volts na. So almost 5 volts na yan. Check natin. Sound check, sound check, hello, mic testing 1 2 3 1 mic check. Okay na. Gumana na rin yung dalawang kabitan ng mic. Sound check. Okay na. So recap tayo sa anong nangyari dito. Hindi gumana yung dalawang mic input kasi may putol dito sa linya. Yan, may putol dito. So circuit board problem or yung trace sa pattern sa board. Tapos wala naman siyang echo dahil sa sira yung IC. So kahit nagpalit tayo ng IC, ayos yung IC na naging problem niya ay tapos yung supply. So imbis na 5 volts yung supply niya dun sa IC ay tawag dito 2.5 na lang, kaya nagpalit tayo ng regulator. So ito yung nangyari. Pakita ko sa inyo. So instead na magpalit ako ng Zener diode at saka transistor, ang kinabit natin dyan ay 78L05 na regulator. Tapos wala na yung capacitor dito kasi ang ginawa ko yung gitna, kasi ginamper ko na kasi ground yung gitna niyan. Input saka output na lang yan. So ayos na to. I-test ko na lang din. Pag okay na, sabihan ko na sa may-ari. Huling sulyada mga sir, mga boss, natapos na to. Bali ang huling ginawa natin dito ay yung microphone at saka yung echo niya nagawa na natin, sinalpa ko na. Then para iwas hassle, naglulos na kasi dito eh. Ang ginawa ko, hinihinang ko na lang yung mga wire sa ilalim, nakaglow na yan. Katulad din dito para sure na walang loss, kasi baka mag loss pa, mahirap na kasi maitim na din yung mga contacts nyo. Maitim na yung pinagpuptatanggal na natin kasi may kunting kalawang na rin eh. So baka mamaya mag loss yan eh, kawawa naman mag back job pa. So ayos na. So nakaano pala tayo, naka-FM. Baka maka-copyright. So hanggang dito na lang, tatakpan ko na to. Maraming salamat mga sir, mga boss. Sana may nakuha kayo. Sa mga gusto namang kumuha ng mga impormasyon sa mga napapanood nyong video, ang payo ko lang mga boss ay panoorin nyo na maigi, kasi may mga halimbawa kung paano ko na-repair yung nakadetalye naman yon, kung paano ko nahanap yung ayaw gumana yung echo, nagpalit na ng IC at sa kapitan, ayaw pa rin gumana. So baka naghanap kayo ng trouble na ganun, panoorin nyo to. Napakahalaga nito mga sir, mga boss, para may matutunan din kayo kung sakali na So payo ko sa mga gustong mag-aral ng repair ng amplifier, manood po kayo ng video na tuloy-tuloy, wag po skip. Ganun talaga mga sir, mga boss. Hindi talaga makakuha ng isang madalian yung pagre-repair. So tiyagaan po. So kung kaya nyo magtiyaga manood po kayo. Wag pong mag-skip, kasi minsan yung mga pinagtatanong sa akin, nasa video naman yung sagot. Kaya lang tinatanong pa rin kasi hindi nila napanood yung part na tinatanong nila. So panoorin na lang po ninyo ng buo
Tiyagaan lang talaga yan mga sir, mga boss. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.